Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid. No? Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ito po ang inyong Kuya Bong. No? At tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pero bago yan, ating pong binabati ang ating pong mga listeners. No? Diyan po sa Alicia, sa Tirad View, sa Santiago Isabela, sa Ilocos Sur, sa Dipakulaw, pati na rin sa Baler, sa Nueva Ecija, yan, sa Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro. No? Ito po ay talagang, ito po yung mga naaabot ng ating pong radio na dito sa Manila. Binabati natin ang ating pong mga listeners dito sa Mega Manila. Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. No, kung kayo po ay nagbabiyahe, no, ingat-ingat po, no, sa inyong pagdadrive. At ganoon din po yung mga nasa bahay, mga nanay po natin, no, kayo naman po ay pagpalain ng ating Panginoon. At syempre, kung meron po kayong mga katanungan, gusto nyong bumati, no? Kayo po ay mag-text sa 0917-1742-7777. At pati na rin sa 0968-853-6607, no? Pwede rin po kayong makinig sa ating pong Facebook page, no? AWR o Adventist World Radio Manila. At dyan po ay pwede rin kayong mag-send ng inyong greetings at mga text, no? Meron nga tayong mga greetings dito. Good morning. Brother Bong, no? Watching again. Galing po kay Liz Hashimoto, no? Good morning. Sabi naman ni Sioni Pedraza, good morning everyone. No? Good morning po sa inyong lahat. At binabati namin kayo ng isang mapagpalang umaga. No? At ngayon po ay dako tayo doon sa ating pong mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon. Ano po ba yung mga karaniwang hinaing? Sabi dito, bakit parang walang kapayapaan dito sa mundo? Oh, katulad nga niyan, no? Yung mga gera nandyan. Hindi lang yung gera na barilan at saka mga putukan. Gera sa ating trade, no? Trade war, no? Between US and Canada. No? Yan po ang nakakalungkot na ganyan ang nangyayari. Ano pa? Paano magiging peacemaker? No? Paano kaya? Sa buhay natin, minsan away sa atin, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kung sino-sino nakikipag-away, kahit hindi natin kilala. No? May mga time na pag may post tayo na hindi iniisip nilang hindi maganda sa palingin o sa pakinig nila, no, nakikipag-away sila. Bakit awayan na lang ang nakikita natin sa paligid, no? Nakikita natin sa mga television, no? Sa post, sa mga media, away ng away. Saan makukuha ang ugaling mapayapa, no? So yan po ang pagtutuunan natin ng pansin sa umaga pong ito. At tayo ay titingnan po natin yung mga pangako ng ating Panginoon na hindi nabibigo. No? Kaya ang title ng ating pong pag-aaral ngayon ay Being a Peacemaker. No? Ang pagiging mapagpayapa. Kayo po ba ay peacemaker? O kayo ay war freak? No? Hirap naman maging war freak. Dapat po sa lahat ng bagay, ang ating laging reaction ay magkaroon ng kapayapaan. Yan. Yung ayusin lagi ang problema, hindi po yung gagalit tayo agad, mainit agad tayo ng ulo. Ay merong mga sinasabi na hugot espada agad, no? Ang hirap niyan. Wag po tayo maging hugot espada. Kundi let us be a peacemaker, no? Maging mapagpayapa. Ang text po natin ay galing sa Matthew 5:9. Ito po ang sabi, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. No, yung po pala, no? Ang peacemaker po pala ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Kayo po ba ay peacemaker? O kung hindi po kayo peacemaker, o ipanalangin po natin na tayo ay maging peacemaker, maging mapagpayapa. Bakit? Dahil alam niyo po ba, no? Kapag tayo ay mapayapa ang buhay natin, nawawala yung stress, no? Nawawala yung wrinkles po ninyo, no?
tumataas yung buhok natin. Pagka minsan, yung inyong, etong gilid ng inyong mga mata, nako, dumadami yung inyong mga, guhit-guhit. Kaya, wag po tayong maging stressful sa pakikipag-away, kundi let us be peacemaker. Kaya nga yung acronym natin sa umaga po ito. So, gamitin nyo na, buksan nyo na po yung mga notebook, no? Ang ating pong acronym ngayon ay peace. No? Limang word po ito. So, medyo mahaba-haba, pero siyempre, 30 minutes lang po tayo ay bibilisan po natin ng konti. P-E-A-C-E. Peace. Yan. Pray, encourage, apologize, cooperate, extend love. Yan po pala, no? Ulitin po natin. Pray, encourage, apologize, cooperate, and extend love. So yan ang ating pong acronym sa umaga po ito. So punta po tayo doon sa P, no? Pray for peace and wisdom. No? Lagi daw po pala tayong makapanalangin para sa kapayapaan at karunungan. Alam niyo po, hindi lang po kasi basta nangyayari po ito. No? Kailangan po natin magiging peaceful. Kung gusto natin maging peaceful, kailangan natin ipanalangin na tayo ay magkaroon ng kapayapaan at karunungan. Kasi po ganito po, kapag pinapanalangin nyo na ikaw ay maging mapagpayapa, for example, magtatrabaho ka na, umagang-magas ikaw ay nananalangin. Panginoon, alam mo talagang very toxic yung room ninyo o yung opisina ninyo, no? Kaya ang gagawin mo, Panginoon, tulungan mo po ako maging mapagpayapa, no, sa aming opisina. Kung meron mang mag-aaway sa akin, wag nawa po akong hayaan na ako ay mag-retaliate, kundi ako ay maging mapagpayapang tao. Tama po, dapat po kasi, inaano niyo yan ipinapanalangin. Kaya pray for peace and wisdom. No? Ang kapayapaan po ay nagsisimula sa panalangin. Ang paghahanap ng karunungan ng Diyos ay tumutulong sa atin na malutas, no, ang mga salungatan sa pag-ibig at biyaya. Kaya nga napaka-importante, ipapamalas po natin yung pagmamahal sa mga tao sa paligid po natin. Philippians 4:6-7, ito po ang sabi, "Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." No, yung po pala, no? Napakabisa po pala nang tayo ay nananalangin sa ating Panginoon, no? Sabi po sa atin sa Pilipos ay huwag tayong mabalis sa anumang bagay. So, ibig sabihin, pag may mga stressful na mga situation sa atin, huwag po nating masyadong isipin yan. Ang gawin po natin, sa lahat ng mga sitwasyon na nangyayari sa atin, tayo po ay manalangin, no? Tayo po ay magpasalamat, no? Nakikipag-usap sa ating Panginoon, no? At tayo po ay humihiling sa ating Panginoon upang yung kapayapaan ng ating Panginoon ay ating pong matanggap. Yun po pala. Maraming mga problema dumadating sa atin, no, sa ating pong buhay. Tayo po ay nawawala ng pag-asa, minsan hindi tayo payapa, at tayo po ay nag-iisip at nagwo-worry. No? Pero sabi po sa atin, in every situation, by prayer and petition, and thanksgiving, sa lahat daw po ng sitwasyon sa pamamagitan ng panalangin, nakikipag-usap o nakikiusap sa ating Panginoon, tayo po ay magpasalamat din naman sa Kanya upang ang kapayapaan ng Panginoon ay maranasan po natin. So yun po, no, ang ating pong dapat palang gawin kung gusto natin na magkaroon ng peace at kung tayo rin naman ay maging peacemaker. Yan. So, sabi po sa James 1:5, "If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given you." Kaya nga, kung lahat ng ating pong kahilingan
o yung ating pong panalangin ay idinudulog natin sa ating Panginoon o ibibigay sa atin yung ating pong mga hinihiling. Kung si Solomon humingi siya ng karunungan, binigay sa kanya ng ating Panginoon. Tayo rin po, kung hihingi tayo ng karunungan, hihingi tayo ng kapayapaan sa ating Panginoon, hihingi tayo na tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon, ito ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Si Mother Teresa, siya po ay nagsalita. Ang sabi niya, peace begins with a smile. Oh, di ba? Kapag tayo po ay laging nakangiti, yung mga tao sa paligid po natin, nahahawayan sila, sila rin naman ay ngingiti. No? Kahit sila po ay gloomy, no? Kung tayo po ay masaya, sila po ay nakakatumitingin sa atin. At ang tanong nila ay, paano ka laging masaya? Oh, di ba? Kapag tayo po ay laging masaya, no? Ang mga tao sa paligid natin, sila rin naman ay gusto rin naman nilang maging masaya. No? Dahil sino ba naman ang gustong laging nakasimangot? Wala namang gustong laging nakasimangot. Gusto natin tayo po ay masaya. Si Abraham Lincoln, nagsalita po siya, ang sabi niya, the best way to destroy an enemy is to make him a friend. No? Yan po ang sabi ni Abraham Lincoln. Ang pinakamahusay daw na sirain ang kaaway. Hindi yung awayin mo siya lalo o siya ay isipan mo ng hindi maganda. Kundi ang sabi dito, gawin siyang isang kaibigan. Bakit? He ceased to become an enemy if you already befriended him. No? Kung kaibigan mo na siya, syempre, hindi mo na siya kaaway. Okay? So, yan po yung P. Pray for peace and wisdom. No? Bilis-bilis ng oras. Talaga naman, kailangan po ay mabilis din ang pagsasalita. Anyway, pray for peace and wisdom. And yung letter E, encourage reconciliation. O hikayatin daw natin yung pagiging mapagkasundo. No? Ang taong mapayapa ay naghahangad ng ayusin yung mga nasirang relasyon sa magitan ng paghihikayat ng pagkasundo, no, sa halip na pagkahati-hati. Ang focus po kasi ng peacemaker ay yung magkaayos. Kaya napaka-importante. Hingiin natin sa ating Panginoon ang katalinuhan, ang karunungan, para ang lagi po nating focus ay magkaroon ng kapayapaan sa buhay. Hindi po natin iisipin kung paano tayo mag-retaliate. Ang iisipin natin kung paano maayos yung relationship. No? Dahil kung ang focus natin ay mapayapa ang buhay, yun ang lagi nating goal. No? Sabi sa 2 Corinthians 5:18, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Ang pagiging mapagpayapa po kasi ay galing ito sa ating Panginoon. No? Pinagkasundo tayo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. No? Na siya yung nagdugtong muli nung nasirang relationship dahil po sa kasalanan. Kaya nga tayo rin naman ay magkaroon ng ganong puso na i-reconcile ang mga tao na nagkakaroon ng hidwaan. Sa Romans 12:18, ito pong sabi, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Kung maaari daw po, no, tayo ay magkasundo, no, at mabuhay ng mapayapa, na may kapayapaan sa lahat. No? Sabi ni Rick Warren, peacemaking doesn't mean positivity. No? It is the act of active seeking reconciliation. O yung paggawa po ng kapayapaan, hindi po ito yung nangangahulugan ng pagiging parang papabayaan mo na lang yung mga bagay-bagay. Ito ay gawa na aktibo tayo na naghahanap ng pagkakasundo. No, we search for reconciliation. Pag may nakita tayong nag-aaway, anong gagawin po natin? Aawatin natin sila, no? At tayo ay mag-iisip kung paano mabalik yung magandang relationship. There is no way, ang sabi po ni A.J. Maste, there is no way to peace. Peace is the way.
Minsan iniisip natin, nasaan ba ang daan patungo sa kapayapaan? Hindi, ang kapayapaan pala dapat ang daan, no? Sa ating pong buhay, lagi tayong mag-focus doon sa kapayapaan. So yan po yung letter E, encourage reconciliation. Yung sunod po ay A, no? Apologize and forgive. No? Humigay daw tayo ng tawad at tayo naman ay magpatawad, no? Ang mga kapayapaan, yung tagapamayapa, yan. Ang mga tagapamayapa, medyo mahirap sa Tagalog, peacemaker na lang, no? Ang peacemaker, no, mabilis po ito magsabi na I'm sorry, no? Mabilis silang magpatawad, no? At sila rin naman ay nagfo-focus na magpatawad rin naman yung isa't isa, no? Dahil sa ang pagiging mapagpatawad, ito po ang sumisira sa pagkatunggalian. Yan. Kaya nga napaka-importante, we become a peacemaker, no? Sabihin niyo po, I will be a peacemaker. Yan, dapat po laging yan ang goal natin. I will be a peacemaker. Ayan po, sa buhay po natin, sa lahat sana, no, lahat tayo, kung tayo pong lahat kaya ay peacemaker, wala pong away dito sa mundo, lahat po tayo ay nagkakaisa if we are peacemaker. Sabi po si Ephesians 4:32, and be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. So yun po pala, no, ang ating pong example. Ang ating Panginoon, ang example natin na tayo po ay maging kind, no? Tayo po ay maging mabait, yung mahabagin sa isa't isa, hindi dahil sa dapat nating gawin, kundi, no, ating pong ginagawa ito dahil pinatawad tayo ng ating Panginoong Jesus. No? Siya po ang nagmahal sa atin. If Jesus Christ loves us, we will also love others. Yun po ang nagiging focus. No? Sa Matthew 6:14-15, if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. No? Kaya nga, kung gusto natin patawarin tayo ng ating Panginoon, maging mapagpatawad rin tayo sa iba. Sabi ni Martin Luther King, forgiveness is not an occasional act. It is a constant attitude. Attitude po pala. Sa loobin natin dito ay palagi dapat yung sa loobin natin na maging mapagpatawad. Hindi lang minsan-minsan maging mapagpatawad, kundi sa lahat ng pagkakataon tayo po ay maging mapagpatawad. Actually, when you forgive, you are not doing this for the other person. When you forgive, you are doing this also for yourself. No? Dahil kapag kayo po ay naging mapagpatawad, pinapatawad nyo mga nagkakasala sa inyo, na kanino yung peace nasa atin na nagiging mapagpatawad. Ang sabi naman dito si George Herbert, he who cannot forgive others breaks the bridge over which he himself must pass. Napakaganda po, no? Kapag hindi daw po tayo mapagpatawad, sinisira po natin yung tulay na kung saan doon naman dapat tayo dadaan. So ano na nangyari? Hindi na tayo makakadaan dahil sinira na natin. Kaya kailangan tayo ay mapagpatawad. Okay? Yung sunod po, 5 minutes na lang. Letter C, cooperate and seek understanding. No? Makipagtulungan daw po tayo. Humanap tayo ng pag-unawa. No? Ang pagiging tagapamayapa po kasi ay nangangailangan ng pakikinig at pagtutulungan, no? Sa halip na lumaki ang yung salungatan, dapat tayo ay magsikap para sa pag-uunawa. Sabi sa James 3:17, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Ang ganda po, no? Ang pagmamahal po, no, sa kapayapaan, yung pagiging considerate, yung masunurin, yung puno ng awa, no, ito po ang bunga, no, ng isang pag-ibig na galing po sa ating Panginoon, yung katalinuhan galing sa ating Panginoon. Stephen Covey, ang sabi po niya, seek first to understand, then to be understood.
para daw po para magkaroon ng kapayapaan, intindihin po natin yung iba para tayo rin naman ay maintindihan. At ang pinaka-last ay yung letter E, extend love to everyone. No? Palawakin daw po natin yung pagmamahal sa lahat. Ang tunay po kasi na mapagmapayapa ay yung nagmamahal sa iba ng walang pasubali, na nagpapakita po tayo ng kabaitan, yung pagpapasensya, kahit na medyo mahirap sa ating pong buhay. So First Peter 4:8, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sin. Higit sa lahat ang sayo po dito, maging mapagmahal po tayo, no, ng lubos, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip sa maraming kasalanan. Kung tayo po ay mapagmahal, ang ating Panginoon ay naluluwalhati, no, at siya ay nagiging masaya na tayo po ay nagiging katulad ng ating Panginoon. Sabi ng isang Dalai Lama, love and peace are inseparable. You cannot have one without the other. No? Kung kayo ay mapagmahal, meron kayong peace. Kaya napaka-importante. Nagkaroon tayo ng pag-ibig. Ang isang Indian proverb, pagsabi, where love reigns, the impossible may be attained. No? Kung gusto nyo magawa ninyo yung imposible, no? Kailangan rin tayo ay maging mapagmahal. So ano po yung acronym natin? Peace. P, pray for peace and wisdom. E, encourage reconciliation. A, apologize and forgive. C, cooperate and seek understanding. And E, extend love to everyone. Kaya nga po, kung tayo po ay tagapamayapa sa ating pamilya, sa lugar ng trabaho natin, sa simbahan, piliin natin na magdala ng patuloy na kapayapaan na galing sa ating Panginoon. Tularan po natin ang ating Panginoon sa Kristo at maging liwanag po tayo sa mundo na minsan nagkakabahabahagi at mundo na may kadiliman. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit ka, sa umaga po ito, nagpapasalamat po kami sa patuloy na biyaya na inyong binibigay sa bawat isa amin. Kami po, Panginoon, ay masaya sapagkat binigyan nyo kami ng leksyon na maging tagapamayapa sa buhay po namin. Alam po namin, mahirap gawin ito, pero sa inyong kapangyarihan, magagawa po namin at kayo ang magbibigay ng kapayapaan sa amin. Patuloy nawa po na kami ay tanggapin, Panginoon, at kayo ang maging sentro ng aming pong buhay. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong mga pangakong di nabibigo. No? Atin po kayong muling inaanyayahan sa ating pong pagkikita. Nawa ang pag-ibig ng ating Panginoon ang inyong maranasan. At kayo po ay maging tagapagpayapa, no? Huwag masyadong magagalitin, no? Pinapaalalahanan po namin kayo na ang focus natin sana ay maging peaceful ang ating pong mundo. Pagpalain nawa po kayo ng ating Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat.